probinsyang ito, heaven para sa mga plantito at plantita. Marami kasi doong natatanging mga halaman. Kaya nga ba ang Antique blooming? Ito ang OG o original na inaalagaan ng mga plantito at plantita bago pa nagkapandemya, mga bonsai. Pero sa probinsyang where mountains meet the seas, sa Antique, may isang kagubatan na dahil sa altitude o taas, ang mga puno rito hindi raw gaano lumalaki, kaya nagmimistulang mga bonsai. Ito ang mossy forest ng Antique na may parang mga bonsai na puno. Pero ang mga residente, ang tawag dito, bonsai forest na talaga. Ang hindi maglaki, ang sobrang lakas ng hangin humampas doon, hindi magang laki yung mga puno, maliit lang. At kapag tumingala ka rito, mamamangha ka raw sa isang pambihirang phenomenon. Ano ito? Ang kanlungan ng tila daan-daang mga bonsai, ang Mount Majaas sa Antique. Amo gid nga si close nga limpyo-limpyo gid bala. Kung saan meron di umanong naninirahang engkantada. Nakakita ako sir kang ginako nanda nga encantada. Nakaputi sir, nagabadla ka ang bayo na. Labag sir ang buhok, tapos gwapa gid sir. Gingkunan na ako nga kung pwede makasunod ka nanda. Hambal ko, hindi ako makasunod, hay iba ka mo ka naman. Ang mga mountaineer na sina Moshi, Alvin at Lemuel, inihanda raw ang sarili sa anumang madadatnan sa bundok. Makita lang ng personal ang ganda ng bonsai forest. Pero ang trekking, aabutin ng 2 hanggang 3 araw. Walang mga puno, yun yung nagdadala ng hirap sa aming mga mountaineer kasi grabe yung init. Umpisa pa lang, pahirapan na. Mga ugat. Lamig. Sa ikalawang araw ng hike, nakaamoy sila ng hindi kanais-nais. Dito na nila nakita ang isang pambihirang bulaklak, ang kinikilalang world's largest flower na kasing amoy daw ng patay na daga, ang Rafflesia. Sila ay kasama na sa mga threatened species. Medyo mahirap ang pagpaparami sa kanila kasi hindi pa lubusang napag-aaralan kung paano sila tumubo sa bagong host plant. We need further studies. Meron din ditong pitcher plants. Pamatid-uhaw ng hikers. Yung pitcher plant, sir, kapag naka-close siya, pwede mo siyang inumin yung tubig dyan na natural nang galing sa kanya. Pero kung naka-open na siya, hindi na pwede. Tuloy sa pag-akyat ang grupo. Why ka man din natakan magsinaka? Ang soul ko aling sa mga ancestor ng mga star sa bukid. Amo na daga balik-balik ka. Oo. Alalay lang. Pero nanlumo sila. Hindi kasi sila biniyayaan ng magandang panahon. Zero visibility, I think, yung papunta ka sa bonsai forest. Heaven nga raw para sa mga plantito at plantita ang Antique dahil sa samut-saring klase ng mga puno.
halaman at bulaklak na matatagpuan dito. Kabilang na ang bulaklak na nakaukit sa likod ng 5 pisong barya. Tumutubo ito sa mga sanga ng kahoy na parang piling ng saging. Humahaba ng 70 feet, tumitimbang hanggang 2 kilo at kadalasang kulay blue-green. Ito ang tayabak. Meron ito sa bakuran lang ni Thelma. Sinuwerte naman pong namulaklak siya after 3 years. Nagkaroon ng super typhoon dito sa Antique. Praise God na nakasurvive siya. Forest are more than 100 years old. Samantala, ang grupo ni Moshi, Limuel at Alvin, matyagang hinintay na gumandang panahon sa Mount Majaas. Ay na kami sa summit, dali kami makamp. Master of tarpaulin. Zero visibility, I think, yung papunta ka sa bonsai forest. At makalipas ang 1 oras, umungat din sa wakas ang ganda ng bonsai forest. Parang pumapasok ka sa mahiwagang lugar. Ang mga puno't halaman na kukulapulan ng mga lumot. Para kang nasa fantasy, para kang sa world of Avatar. Mula 0 to 5 degrees ang temperatura rito. Mas malamig pa sa Baguio at sa nang ghost sa'yo. Pagtingala, dito na masasaksihan ang isang pambihirang phenomenon kung saan ang mga dahon sa sanga hindi nagdidikit. Aba, meron silang sariling social distancing. Ang tawag dito, crown shyness. Makikita mo yung parang pattern mismo ng puno. Kahit dikit-dikit sila mismo para may social distancing na tinatawag. Parang puzzle na hindi nagdikit-dikit. Bawal din ditong mag-ingay. Paniwala kasi nila, tahanan ito ng Diyos-Diyosa ng kamatayan na si Sidapang. Kaya ang iba, ginagawa itong meditation area. Ito yung parang church namin. During meditation, nag-stay kami for almost 1 hour. Pero hindi pa rito natatapos ang ganda ng bundok ng Majaas dahil 1 hanggang 2 oras mula sa bonsai forest, mararating na ang pinakatuktok ng bundok. Nagpakita na yung buong ganda ng Majaas. As in, sobrang ganda siya talaga. So, merong sea of clouds. Paglampas ng sea of clouds, magki-clear yung buong bundok. Tapos makikita mo yung buong Antique. Yung mga dahon, yung mga bulaklak, yung mga halaman, parang corals rin yung kanyang itsura. Iba't ibang kulay. Pero paalala ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources, bawal na bawal ang pagpitas ng anumang halaman mula rito. Mahalaga na masunod natin ang mga batas na yon para mapangalagaan natin yung mga threatened plants sa mga bundok. Kasi yung mga halaman na yon ay matatagpuan lang sa air na yon, so nasisira yung ecosystem ng isang lugar pag na-extinct yung ibang mga halaman. Pag na-violate niyo po yun, pwede po kayong mabilanggo. Pwedeng 4 na taon, pwedeng mahigit dyan. We're trying to encourage our individual climbers na kung pwede, kung ano yung dala nila doon, ganun na rin yung pabalik. Kung mahilig ka sa mga plants, sa mga bulaklak, yung Majaas talaga yung magpapasatisfy ng cravings mo. Kasi nandun lang lahat ng klaseng orchids. Bawal mo namang kunin kasi mga endangered species na yun. Oo nga't limitado lang ang galaw natin ngayon. Pero ang tao may likas na kakayahang maka-adapt o mag-adjust sa panahon tulad ng mga halaman.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.